babaeng OFW na kauuwi lang ng bansa, pinatay ng kanyang ka-live-in sa Maynila. Wala ng buhay ang biktima ng madakda ng mga otoridad sa loob ng inuupahang kwarto. Nagawa ng suspect ang krimen sa gitna ng kanilang inuman. Ang dahilan umano, selos. Ang buong kwento ihahatid namin maya-maya lang. Magandang umaga ngayong July 2, kasama ang buong puwersa ng News 5. Narito na ang mga umaaksyong balita. Ihatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Umento sa sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila, kinatuwa ng ilang grupo pero tila tiniming daw sa State of the Nation address ni Pangulong Marcos ngayong buwan. Ilang video ng pangunguryente, pananadyak at panghampas ng sinturon sa loob ng sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga, hawak na ng mga otoridad. 3 barko ng China kabilang ang isang aircraft carrier na mataang umaaligid malapit sa bansa. Mga nasagip na mga ingisdang Pinoy sa Baco de Masinloc nalapnos sa balat kasunod ng pagsabog ng kanilang bangka. Ang isa, kritikal ang lagay. Sunog! Sumiklab sa University of Santo Tomas Hospital sa Maynila. Mga pasyente agad nailikas at nananatili muna sa gym ng universidad. Maulang Hulyo, nagbabadya hanggang 3 bagyo. Posibleng tumama sa Bicol Region ngayong buwan. At isang bulilit na kijamming sa street performers sa Eastwood sa Quezon City. Kaduda-duda para sa ilan ang timing ng pag-aproba sa 35 pesos na aumento sa arawang sahod sa Metro Manila. Tila pampabango lang daw kasi ito sa darating na State of the Nation address. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Ilang linggo lang bago ang ikatlong State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos, inaprubahan ng Wage Board ang aumento sa sahod sa Metro Manila. Epektibo simula July 17, may dagdag ng 35 pesos sa minimum wage sa National Capital Region. Pero para sa ilan, kaduda-duda ang timing ng dagdag sahod. Parang ginawa ito para siguro sa SONA, pero hindi ito nararapat. Kahit si Bayan Secretary General Renato Reyes Jr. naniniwalang pampapogi lang ng Pangulo ang dagdag sahod. Matatanda ang noong Labor Day, ipinag-utos si Pangulong Bongbong Marcos sa Regional Tripartite Wage and Productivity Boards na magsagawa ng review para sa minimum wage rate sa bawat rehiyon. Sabi ng Employers Confederation of the Philippines o ECO, tutupad naman ang mga negosyo sa dagdag sahod. Pero may mga maliliit na kumpanyang umalma rito. Lalo't iniinda pa ng mga ito ang aumento na ipinatupad noong nakaraang taon. Yung pinakamasama yan, masakit yan, doon sa micro, na yung 40 pesos na huling increase, binubuno pa nila. Inaayos pa, dadagdagan mo ng 35. Ngayon, marami mahihirapan talaga yan. Pero kung ang mga employers umaaray sa 35 pesos sa dagdag sahod, ang mga manggagawa naman, nakukulangan pa rito. Kape lang saka pandesal lang yun. Ilang beses kami kumakain sa isang araw. Sa panahon po ngayon, parang kulang pa siya. Katunayan, 150 pesos nga ang hinihirit sanang dagdag sahod ng Trade Union Congress of the Philippines. So, parang crumbs nga lang talaga to humiliate workers. Kumbaga, consuelo de bobo. Habang ang Makabayan Block, nasa 750 pesos ang hiling na wage hike. Nanindigan din si Gabriela Representative Arlene Brosas na di sapat ang aumento para makasabay sa bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Krisis ang abutin natin. Ngayon, ang pinaka-indikasyon ng krisis na meron tayo ay yung mababa, di ba? Yung ating piso sa dolyar. So, ibig sabihin, niloloko tayo, no? Na may konti, samantala ang laki-laki, di ba? Ng mga kinita ng mga malalaking kumpanya. Sa ngayon, Metro Manila pa lang ang nagrepaso ng minimum wage, alinsunod sa direktiba ng Pangulo. Posible ring masundan agad ang wage hike sa rehiyon sa susunod na taon. Kalakip din kasi ng utos si PBBM ang muling pag-review sa arawang sahod. 60 araw bago ang anibersaryo ng huling ipinatupad na aumento. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5.
Habang inuulan ng batikos ang wage hike, literal na maulang buwan ang nagbabadya. 2 o 3 bagyo kasi ang posibleng pumasok sa Pilipinas ngayong Hulyo. Base sa datos ng Pag-asa, maaari itong dumaan sa Bicol at tumawid sa Luzon bago lumihis tungong Japan. Pero may chance rin hindi ito maglandfall at dumaan lang sa hilagang bahagi ng bansa. Sa kabila niyan, posible pa rin magdala ito ng matinding pag-ulan mula sa mahahatak nitong habagat sa pulnya ng Western Luzon at Visayas. Sa ngayon, wala pa namang daw nakikita ang pag-asa na bagyong papasok sa susunod na 3 araw. Pero makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan ang Palawan at Mindanao dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Patuloy naman daw ang mainit na panahon sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas dala ng easterlies. Mas mataas ang tsansa ng pag-ulan sa hapon o gabi dahil naman sa localized thunderstorms. Samantala, patuloy pa ring hinahanap ang lalaking tinangay ng matinding agos ng Langan River sa Santa Cruz, Davao del Sur noong linggo. Umabot na sa Davao Occidental ang paghahanap sa lalaking kinilalang si Naran Dulay. Sinuyod ng mga rescuer ang mabato at madilim na daan pero bigo pa rin silang mahanap ang lalaki. Bago mawala ay nakita pa si Dulay na naglalakad sa gilid ng rumaragasang ilog. Pasuray-suray pa ang kanyang lakad hanggang sa bigla na lang mag-dive sa tubig. Lasing umano ang lalaki. 3 malalaking barko ng China ang namataang dumaan sa West Philippine Sea nitong weekend. Kabilang sa umaligid ang isa sa mga aircraft carrier ng Chinese Navy na lumapit pa sa Luzon. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Namataang umaaligid sa West Philippine Sea ang isa sa mga aircraft carrier ng China sa kasagsagan ng tensyon dahil sa pangangamkam nila ng mga teritoryo sa South China Sea. Ang aircraft carrier na Shandong ang isa sa 3 carrier ng Chinese Navy na kayang mag-deploy ng mga fighter jet habang nasa dagat. Base sa report ng Chinese state media outlet na Global Times, naglayag ang aircraft carrier sa layong 200 nautical miles mula sa Luzon nitong weekend. Hindi pa malaman ang eksaktong lokasyon ngayon ng barko, pero posibleng nagsasagawa raw ito ng naval exercise bago maglayag pa Pacific Ocean. Bukod sa aircraft carrier, kinumpirma rin ng maritime security analyst na si Ray Powell ang ginawang resupply cruise ng China sa ilang okupado nilang teritoryo sa South China Sea. Sinadya raw daanan ng 2 barko ang ilang teritoryo ng Pilipinas gaya ng Pag-asa Island, Patag Island, Lawak, Escoda at sa Ayungin Shoal. Wala pang pahayag ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard tungkol sa mga namataang barko ng China. Pero sa pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa 77th founding anniversary ng Philippine Air Force sa Pampanga kahapon, tiniyak ng Pangulo ang patuloy na pagpapalakas sa mga asset ng Air Force para protektahan ang ating bansa laban sa internal at external threats. We have increased our maritime domain awareness by regularly conducting maritime patrol missions, monitoring over 400 unknown tracks within the Philippine Air Defense Identification Zone. Nakalinya na raw ang pagbili pa ng karagdagang air assets para sa Air Force. Pero kahapon, ibinida na nila ang mga bago nilang kagamitan sa isang live capability demonstration. Nagpasiklab ang fighter jet sa pag-asinta ng mga target at pinakita rin ang nakapormang ground-based air defense system o GBADS. Pagtitiyak ng Air Force, handa silang protektahan ang bansa laban sa anumang banta, lalo na sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. When trespassing aggressors are denying us our right to our own territory, threatening our ships and harming our soldiers, we are ready to respond swiftly with courage and firm resolve in defense of our sovereignty, in honor of our flag. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Naglabas ng video ang China tungkol sa umano'y tangkang pagtulong nila sa mga mangingisdang nasabugan ng makina sa Panatag Shoal. Taliwas naman yan sa kwento ng mga Pinoy na sinabing hinarang ng mga barko ng China ang Philippine Coast Guard. Ang isa sa kanila, kritikal ang lagay. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Nahihirap ang kalooban ko ngayon pag
Nakikita ko po siyang ganyan. Napaiyak na lang ang asawa ng isa sa mga nasabugan ng makina na sinasakyang bangka sa Panatag Shoal nitong Sabado. Hirap daw siyang tignan ang asawang si Rolando Lumapas sa tindi ng sinapit niya. Halos malapnos ang buong katawan ni Lumapas. Nasa intensive care unit o ICU siya ngayon ng James Gordon Hospital sa Olongapo. Kasama niya mangingisda ring si Freddy Legaspi na napuruhan din sa pagsabog. Ayon sa mga doktor, nagtamo ng second-degree burn sa mga biktima. Naka-isolate sila para hindi maimpeksyon. Sabi naman ng ina ni Legaspi na si Olivia, tila ibinalik nito ang puot na nararamdaman niya nang mamatay sa laot ang isang kapatid ni Freddy. Masakit po talaga pa ang sabi ko po. Sana wag na po sanang mangyari, mapangalawahan. Kwento ni Freddy, nagkaaberya ang makina ng kanilang bangka. Kasama nilang 2 noon ang 6 pang mangingisda. Nang subukan nila itong ayusin, bigla na lang daw sumabog ang makina. Matatak po yung pagsabog. Nakita ko po kasi yung battery namin sumabog din umangat. Tapos kan po may pressure na galing sa ilalim. May kasamang apoy. Sinakluluhan sila ng BRP Sindangan ng Philippine Coast Guard. Pero bago pa ma-rescue ang mga mangingisda, humarang daw ang mga barko ng China. Bago makarating yung Philippine Coast Guard natin, hinarangan na po yung barko natin. Medyo kinakabahan sir, baka hindi kami ma-rescue nung time na yun. Dismayado naman dito ang Coast Guard. May shadowing, may dangerous maneuvers. In some instances, mayroong docking maneuvers. Nakakalungkot actually na makitang ganun yung reaction ng kapwa mo Coast Guard. Taliwas naman ito sa inilabas na video ng Chinese state media na Global Times, kung saan nag-alok umano sila ng tulong sa mga napuruhang mangingisda. This is China Coast Guard 3105. The fishing boat is sinking. Our vessel is organizing rescue operation. Over. Wala pa namang sagot dito ang PCG. Sa kabila nito, hindi raw titigil sa pangingisda ang mga biktima. Alam naman daw nilang teritoryo natin ng katubigan kung saan sila pumapalaot. Nananawagan din ng tulong ang mga kaanak ng mga biktima para sa gamot at ibang pangangailangan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Susunod, ilang bahay sa Taguig sinalakay ng grupo ng mga kawatan sa loob lang ng isang gabi. Babaeng OFW na kauuwi lang ng bansa, pinatay sa sakal ng ka-live-in sa Maynila. Ang ugat, selos. At mga pasyente sa University of Santo Tomas Hospital sa Maynila, inilikas dahil sa sunog. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Nagambala ang mga pasyente nang umusok ang isang palapag ng ospital sa University of Santo Tomas sa Maynila. Nag-short circuit daw ang mga kable kung nasaan ang mga aircon ng ospital. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Napasugod ang mga truck ng bombero sa University of Santo Tomas sa Maynila kaninang alas 3 ng madaling araw. Nakatanggap daw sila ng ulat na may nasusunog sa lugar. Kita ang usok na lumalabas mula sa ospital. Kwento ng bantay ng isang pasyente, nabalot ang usok ang ika-4 na palapag ng ospital. Nung pababa na siya, as in wala na daw siyang makita. Tapos nasalubong lang niya yung nurse kaya inalalayan na siya pababa. Sa kuwa ng Sampaloc Fire Station, makikitang tinitibag nila ang bahagi ng kisame sa bandang anesthetic unit na nasa ika-4 na palapag. Nagkaroon daw kasi ng short circuit sa mga kable ng air handling unit o yung kinalalagyan ng mga aircon na nagsusupply sa mga kwarto. All patient naman po na-evacuate safely, wala pong nasaktan at all accounted for naman po siya. Dahil naagapan, hindi ito nag-apoy at nagdulot lang ng makapal na usok. Sa ngayon po ay kailangan i-clear muna nila, check nila yung electrical system bago po nila gamitin yung buong floor. Pasado alas 4 kanina nang magdeklara ng fire out. Aabot sa 10,000 piso ang halaga ng mga napinsalang ari-arian. Sa ngayon, pansamantalang ililipat sa ibang gusali ang mga pasyente. Pahuhupain din daw ang usok bago payagang bumalik ang medical staff at mga pasyente sa loob. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5.
Samantala sa pool sa video ang panloloob ng 3 lalaki sa ilang bahay sa Taguig City na nangyari sa iisang gabi lang. Puntirya raw ng mga sospek ang mga bahay na di gaanong abot ng mga CCTV camera. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Mag-alas 3 ng madaling araw nitong Biyernes nang masapul sa CCTV ang 3 lalaking ito sa Taguig City. Nagtanggal pa sila ng tsinelas bago pumasok sa isang apartment. Pero hindi pala residente ang 3, kundi mga magnanakaw. Tumagal din ng halos 10 minuto bago bumaba ang grupo, saka tumawid lang sa katapat na bahay na kanila ring nilooban. Luminga-linga pa ang mga kawatan hanggang sa napansin ng isa sa kanila ang kamerang nakatutok sa kanila. Pero hindi sila nagpapigil. Napansin nilang walang lock ang main gate kaya tahimik nila itong nabuksan. Nagsilbing lookout ang nakaitim na lalaki habang nagtatangkang pumasok ng bahay ang mga kasama niya. Ayon sa mga residente ng mga niloobang bahay na tumangging humarap sa kamera, may natangay na pera ang mga lalaki mula sa unang bahay na nilooban. Wala naman silang nakuha sa ikalawang bahay dahil nasa ikalawang palapag ang mga gamit at nakalak na ang pinto roon. Pero hindi pa pala dyan natapos ang pagsalakay ng mga kawatan. Noong gabi ring yon, may pinasok din silang bahay sa kalapit lang na compound sa Romantic Street. Batay sa ulat sa barangay, walang kandado ang main gate ng compound na ito, kaya malayang nakapasok ang mga kawatan at sinungkit sa tapat mismo ng bahay ng biktima ang 3 nitong branded na damit. Ayon sa biktima, aabot sa 3,000 piso ang halaga ng mga nanakaw sa kanya. Nakababahala raw ang insidente, lalo't pagkatapos kunin ang mga damit ng biktima, sinubukan din nilang looban ang katapat na bahay. Mabuti na lang daw, nakalak ang pinto at bintana kaya hindi ito napasok. Ang problema, ilan sa mga tinarget na bahay ay nasa mga eskinitang hindi abot ng mga CCTV ng barangay. Tila kabisado rin ng grupo ang kilos ng mga otoridad. Ito pong mga ganitong tao is ay mga sanay na. Alam nila yung tamang pagrubing, alam na kami rurubing, alam din na rurubing itong kapulisan natin. Sila po ngayon ay sumasalisik. Patuloy na inaalam ang pagkakakilanlan ng mga lalaking sumalakay sa mga bahay. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Patay sa pananakalang isang babaeng OFW na kauuwi lang sa Maynila. Ang suspect sa pagpatay, ang kinakasama niyang nagselos daw. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Nakadapa at wala ng buhay ng abutan ng mga otoridad ang babaeng ito sa loob ng paupang kwarto sa Barangay 704, Dakota, Malate sa Maynila bandang alas 9 kagabi. Kinilala ang babae na si alias Flor de Liza, 27 anyos na OFW, nakakauwi lang galing Kuwait. Suspect sa krimen ang kanyang 7 taon ng live-in partner na si alias Junri, 33 anyos. Kusa siyang sumuko sa mga responding pulis matapos may magsumbong na kapitbahay. Kwento mismo ni Junri, sinakal niya si Flor de Liza dahil sa selos. May panaytawag daw kasi sa kanyang cellphone na lubos na ikinagalit ng nobyo. Sino yung tumatawag sa kanya? Tingin mo? Hindi ko alam sir. Siguro shoota na sir kasi kadalasan mabasa ko sa messenger niya. Pag nakuha ko may nagchat-chat ng I love you tapos kinukuha niya ulit. Pag nakuha ko yung cellphone niya, nagagalit, sinasampal ako sa likod. Ayon pa kay Junri, habang nagiinuman silang magkasintahan, biglang kumuha ng kutsilyo si Flor de Liza. So naubos yung isang bote, binuksan pa ang 2 bote. Sinabuyan ulit ako ng tiros ulit. Tapos kumuha siya ng kutsilyo, kaya ko siya, nasakal ko siya, napuruhan ko siya, nasakal. Pinapaalis na raw ni Junri si Flor de Liza pero ayaw daw niyang umalis. Kwento naman ng nagsumbong na kapitbahay, sinilip niya sa kwarto sina Junri matapos makarinig ng komosyon. Bahagya pong nakabukas yung pinto. Nakita ko pong sinasakal na ng lalaki yung babae na nakadapa yung babae. Nakita ko ng lalaki, dali-dali po akong bumaba. So nag-report po ako agad sa baba sa pulis. Hawak na ng homicide section ng Manila Police District si Junri na maharap sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, dyan lang po kayo. Tuloy-tuloy lang ang paghahatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga.
ng netizens ang isang chikiting na agaw spotlight sa Eastwood sa Quezon City. Panoorin natin to. Ito kasi Ruth, nahuli siya ng nanay niyang nakikijamming sa street performers. Ala jester lang, dati nga na. Torete At di man tunay na instrument ang hawak, real naman ang confidence ng chikiting. Di nahirapang mag-blend in ang 2-year-old chikiting na si Franco Ezequiel habang nakikijamming gamit ang kanyang toy violin. Sa hiwalay pa na video, may papikit-pikit pa siya habang tumutugtog. Kwento ni Mami Ana, kumakain daw sila ng kanyang pamilya sa Eastwood nang makarinig sila ng music. Umalis daw si Franco kasama ang kanyang tita para hanapin kung sino ang nagpe-perform. At nang nahanap na raw ni Mami Ana, laking gulat daw niya nang makitang inimbitahan pala si Franco na makitugtog. Bumilib naman ang buskers at maging ang netizens sa confidence ni Franco. Dapat maisama niyo yan Sa anniversary performance. Second anniversary. Sunod na magja-jamming kami nito ni Ruth. Invite natin si Franco. Pero maganda yung bata pa lang, nakikita niyo yung kung ma-inclinations ng bata. Feeling ko pag nandun sa mall na yun, si Andre kayang-kaya makikita Na mall? agad. Ba't ba tayo maghihintay sa mall? Diba, no? Ba't hindi na lang dito? Tapusin na natin Uti itong na. usapan natin. At yan mo ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga. Ito naman ang mga dapat abangan sa inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid. Zoom in tayo sa Saya this Tuesday. Nagbabalik ang bago nating paboritong Gen Z barkada. At this time,